So mga kapatid, kung babasahin po natin the last third line ng chapter 2, paragraph 1, nakalagay po doon, siya ay puspos ng kabutihan at katotohanan. Ulitin ko po, siya ay puspos ng kabutihan at katotohanan. Also, we can English, He is abundant in goodness and in truth. He is abundant in goodness and in truth. Alam niyo po, sa ating modernong henerasyon, ang madalas po natin naririnig is that this is my truth, this is your truth. That everyone has their own truth to the extent that truth can mean anything and can be supported by anything. Sa madaling salita, ito ay tinatawag sa termino relativism. Kapag sinabi po relativism, it means ang katotohanan ko is factual, ang katotohanan mo is factual, at bagamat hindi magkaroon ng agreement ang katotohanan po natin, it's still truth. Pero sa Biblia, when the Bible says that God is abundant in truth, He is the standard. Siya ang definisyon. He is the embodiment ng katotohanan. Now, sa Biblia, kung ating po babasahin dito sa Exodus chapter 34, may sinasabi po ang Biblia tungkol po sa Diyos bilang katotohanan. Exodus 34 verse 6. Tignan niyo po ang nakalagay sa Exodus 34 talatang 6. Sabi po ng Biblia, dumaan ang Panginoon sa harap ni Moises at sinabi, ako ang Panginoon, ang mahabagin at matulungin Diyos. Mapagmahal at matapat ako at hindi madaling magalit. In verse 6, the Lord, the compassionate, gracious, slow to anger, abounding in love and truth. O sa ibang salin, abounding in love and faithfulness. So kung tatanungin po natin mga kapatid, what does it mean na ang Diyos po is abundant in truth? It means siya ang definisyon, siya ang pamantayan, He is the objective standard kung ano po ang katotohanan. Halimbawa, si Kristo mismo ang nagsabi, He is the way, the truth, and the life. Ang Diyos Ama, ang kanyang mga salita ay itinuring po ni Kristo, Father, sanctify them in Thy Word, for Thy Word is truth. Kahit po ang banal na Espiritu is also the objective pamantayan ng katotohanan. Sapagkat ang tawag po sa banal na Espiritu, the Spirit of truth. So, it's one thing to have truth, it's another thing to say, I am truth. Wala ni isa ho sa atin ang pwede makapagsabi, ako ang katotohanan. Pwede po natin sabihin, meron po tayong katotohanan, meron tayong alam na katotohanan, meron tayong sasabihin na katotohanan, pero yung sabihin natin, ako mismo ang katotohanan, yun ang hindi ho natin masasabi. Dahil lahat ho tayo ay sinungaling. Lahat ho tayo ay nagkasala. Ang Diyos lang ang katotohanan. So to that extent, the reason why ang ating mga Reformed Baptist na kapatid says that God is abundant in truth, dahil siya lang ang katotohanan. Walang kadiliman ho sa Diyos. When God speaks, there is no lie. Ang ama ng kasinungalingan ay walang iba kundi si Satanas. Pero ang Diyos ay Diyos ng katotohanan. Bukod pa ho dito, sa Salmo 31, if you turn with me, Psalm 31, talatang 5, Psalm 31, verse 5, tignan niyo po ang nakalagay. Psalm 31, verse 5. Ipinauubaya ko sa inyo ang aking sarili. Iligtas niyo ako, Panginoon, dahil kayo ang Diyos na maasahan.
o sa ibang wika ng Tagalog, o salin ng Tagalog, kayo ang Diyos ng katotohanan. In English, into your hands I commit my spirit, deliver me. Lord, my faithful God. Or in one English translation, my God of truth. Now, have you guys ever read the words, into your hands I commend my spirit? Tumutukoy yan kay Kristo eh. It's fascinating dahil in this context, humihingi po ng tulong si David mula po sa kapamakan. Si Kristo bilang a type of that is asking the Father, who is the God of truth, na maasahan niya na magliligtas sa Kanya mula sa kabulukan ng Kanyang katawan. In other words, He will not allow Jesus to suffer yung rottenness ng Kanyang katawan, but will be delivered. So si Yahweh ay tinatawag po dito sa Salmo 31:5 bilang the God of truth. Pero bukod pa ho dito, hindi lang po ang Diyos ay katotohanan, pati na rin po ang Kanyang mga salita ay katotohanan. Basahin po natin sa 2 Samuel, Kapitulo 7. 2 Samuel chapter 7, beginning at verse 28. 2 Samuel chapter 7, verse 28. Sabi po ng Biblia, Panginoon Diyos, tunay nga kayo ang Diyos. Ipinangako niyo sa akin na iyong lingkod ang mabuting bagay na ito at tapat kayo sa mga pangako ninyo. In English, Sovereign Lord, you are God. Your covenant is trustworthy, and you have promised these good things to your servant. So dito, kitang-kita ho natin ang Kanyang mga pangako, ang Kanyang mga salita, ang Kanyang kasunduan ay maituturing bilang katotohanan o tunay dahil ang Diyos ay katotohanan. So dahil ang Diyos ay katotohanan, lahat ng Kanyang ipinangako, lahat ng Kanyang itinuro, lahat ng Kanyang sinasabi ay katotohanan. Kahit kailan hindi pwede magsinungaling ang Diyos sa Kanyang mga sinasabi. Bukod pa ho dito sa Salmo 25, in the book of Psalm, chapter 25, verse 10. Psalm chapter 25, verse 10. Lahat ng ginagawa nyo ay nagpapakita ng iyong pag-ibig at katapatan sa mga sumusunod sa iyong mga kautusan. All the ways of the Lord are loving and truth or faithful toward those who keep the demands of His covenant. So dito, itinuturo ho sa atin, hindi lang po ang salita ng Diyos ay totoo, hindi lang po ang Diyos mismo ay katotohanan, pati na rin ang lahat ng Kanyang pamamaraan ay katotohanan. This is the reason why, mga kapatid, itinuturo ho sa atin ng Biblia that we must trust in the Lord with all our hearts and lean not to our own understandings, but in all thy ways acknowledge Him. Bakit po natin kailangan i-acknowledge ang pamamaraan ng Panginoon? Dahil ang Kanyang pamamaraan ay puno ng katotohanan. Ang ating pamamaraan is not perfect. Ang ating pinaplano is not perfect. Ang ating ginagawa o desisyon sa buhay is imperfect. Pero kapag tayo po ay nagtiwala sa paraan ng Diyos, His ways, the Bible says, it is full of truth at mapagkakatiwalaan. So that is why God is most abundant in truth. He is abundant in His nature of truth. Dahil siya mismo ay katotohanan. Lastly, ang Diyos ay nalulugod lamang sa katotohanan. Psalm 51. Psalm 51. Talatang 6. Psalm 51, verse 6.
Tignan niyo po ang nakalagay po dito. Ang nais nyo ay isang pusong tapat o pusong totoo. Kung kaya't ipagkaloob nyo sa aking kalooban ang karunungan. In English, yet you desire truth, or in this translation, faithfulness, even in the womb. You taught me wisdom in that secret place. Now, before we come to a close, ito ay napaka-importante dahil ang Diyos ay hindi nalulugod sa ating mga sakripisyo, mga hinahandog na kahit ano-ano lang. Kung saan mostly nalulugod ang Diyos, mga kapatid, is not our attendance, it's not our giving, it's not our offerings, it's the way that we live in His truth. Kung tayo po ay namumuhay sa katotohanan, nalulugod ang Diyos sa atin. Kapag tayo po ay nagmamahal po sa Kanya ng may katotohanan, nalulugod ang Diyos po sa atin. Kapag namumuhay po tayo sa Kanyang katotohanan, doon lang nalulugod ang Diyos sa atin. Pero kapag tayo po ay lumihis sa Kanyang katotohanan, kahit anong ibigay po natin o gawin po natin na paraan upang paglingkuran ng Diyos, pero malayo ho ito sa Kanyang katotohanan, hindi po siya malulugod sa atin. Bakit po? Because the Bible makes it very clear that sacrifice and offerings is not God's delight. But rather, obedience is better than sacrifice. God delights in truth. Kahit nga po yung mga worshipers, ang hinahanap po niya is not the skilled and the smart worshiper, but the worshipers who worship in spirit and in truth. So kapag sinabi pala ng ating mga kapatid na Reformed Baptist sa kanilang confession that God is abundant in truth, siya ang pamatayan ng katotohanan, siya ay nalulugod lamang sa katotohanan, ang kanyang mga salita ay katotohanan, at ang lahat ng kanyang gawain at pamamaraan ay katotohanan. So upang malugod ang Diyos sa atin, mga kapatid, dahil siya ay katotohanan, tayo rin dapat ay mamuhay sa tulong po ng Diyos sa kanyang katotohanan. Hindi sa aking katotohanan, hindi sa inyong katotohanan, kundi sa katotohanan ng Diyos. So with that being said, nawa po sa ating maikling pag-aaral tungkol na ang Diyos is abundant in truth. I pray and hope na natutunan po natin at nakuha po that God is in fact truthful. And the only way that we can serve Him with delight is kung tayo po ay mamumuhay sa Kanyang katotohanan.